Isang pag-atake na walang mintis. Sinimulan ni Hiko at Akane ang pag-ubos sa mga halimaw gamit ang kanilang mga kakaibang abilidad. Sa isang malupit na physical enhancement, penetration, niyanig ni Hiko ang dibdib ng halimaw, habang tinapos naman ni Akane ang iba gamit ang kanyang liquid mercury, Mercurius Reject. Tama nga ang sabi ni Minato, wika ni Hiko. Mas madali nga kung wawasakin natin sila galing sa loob. Dugtong ni Akane. Pero ang tunay na hamon, ang pumasok sa loob mismo ng Dimensional Crack, isang mundo na ayon sa mga sabi-sabi ay walang sinumang nakakabalik ng buhay. Ang loob ng Dimensional Crack ay isang bagong mundo, kahit ano paman, kahangalan yan, hiyaw ni Kirasagi. Habang nakanganga ito sa pagkabigla, ang tatlo ay walang pag-aalinlangang tumalon sa loob ng crack. Isang desisyong ikinagulat ng lahat. Bakas sa mukha nito ang pagkamangha. Sila nga ang usap-usapang secret organization. Wika ni Kirasagi. At pagpasok sa loob, bumungad ang hukbo ng mga kobold. Pero para kay Akane, warm up lang ito. Gamit ang kanyang mga spears na gawa sa mercury, literal niyang ginawang barbecue ang mga halimaw sa paligid at natuhog. Ipinakita ni Akane kung bakit siya ang tinuturing na pinakamagaling na AoE dealer ng organisasyon. Pero hindi rin nagpahuli si Hiko. Nang sumulpot ang isang dambuhalang halimaw, sa isang iglap ay lumipad si Hiko patungo sa kisame at pinaulanan ng sipa mula sa iba't ibang direksyon ang halimaw. Isang high-speed technique na tila imposibleng magawa ng isang ordinaryong tao. Pero dito na pumasok ang pinaka-nakakagulat na eksena. Ang ating bida na si Kanagi Minato, matapos mapanood ang galaw ni Hiko, ay biglang kumilos. Sa isang iglap, nagawa niyang kopyahin ang bawat sipa at bawat anggulo ng atake ni Hiko. Ganito ba yun? Tanong ni Minato habang binubugbog ang halimaw. Hindi makapaniwala si Hiko sa nakita. Isang copycat genius na hindi lang basta sumusunod, kundi ginagawang perpekto ang bawat galaw sa unang subok pa lang. Nang naubos ang mga minions, tumungo sila sa dulo ng tunnel at pumasok sa malawak na silid. Ilang sandali pa lang ang nakakaraan, naramdaman ni Minato ang isang presensya na hindi pangkaraniwan. Mula sa itaas, isang dambuhalang anino ang bumagsak na tila isang bulalakaw. Ang boss monster, Blind Minotaurus. Isang S+++ rank entity na ang bawat hininga ay nagdadala ng kamatayan. Sa tindi ng aura nito, maging ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Hindi na nag-aksaya ng oras si Akane. Alam niyang sa harap ng ganito kalakas na kaaway, kailangang gamitin ang pinakamalakas na alas. Trismegistus El Dorado. Isang dambuhalang magic circle ang lumitaw sa ilalim ng Minotaurus, at mula rito, bumuhos ang libu-libong Mercury Spears. Ito ang rule number 1 ni Akane, huwag bigyan ng pagkakataon ang kalaban na lumaban. Handang ibuhos ni Akane ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa mawalan siya ng malay. Ikaw na ang baalang tumapos gamit ang iyong malakas na atake, hiyaw ni Akane. Ayos sigurong magkaroon ng magarang skill gaya ni Akane. Sige ako na ang bahala, tugon ni Hiko. Habang inaasahan ni Hiko at Akane ang katapusan ng halimaw, isang malamig na puna ang lumabas sa bibig ni Minato, ang kanilang mga atake ay hindi sapat. Isang pahayag na nagpagalit kay Akane. Hoy baguhan, may reklamo ka ba sa pinakamalakas kong atake? Inis na tanong nito. Pero bago pa man makasagot ang ating bida, isang malakas na impact ang yumanig sa buong paligid. Ang Blind Minotaurus, literal na walang gasgas. Sa isang hampas lang ng kanyang dambuhalang palakol, naging labirinto ng mga butas ang buong palapag. Hindi makapaniwala ang dalawa, wala man lang kahit anong gallows ang halimaw. Dito na pumasok ang isang misteryosong boses mula sa crest ni Minato. Isang alamat na nagngangalang Kilek ang biglang nagparamdam. Kakaibang talent. Isang husga mula sa founder. Ang maalamat na alchemist na si Kilek ay hindi napigil ang mamangha sa talento ni Akane, ang kanyang bilis, accuracy, at purity ay perpektong marka para sa isang alchemist. Nakakapanghinayang lang kung mamatay siya sa murang edad. Ayon sa alamat, kung kasing level ni Akane ang boss monster na ito, madali niya lang itong matatalo. Pero may isang malaking pagkakamali, minaliit niya ang kalaban. Sa harap ng isang Blind Minotaurus na may 100% physical resistance, kahit gaano pa karaming sibat ang itama mo, para ka lang bumabato sa pader. Kung ganun, ano ang gagawin natin?
Tanong ng ating bida. Habang sila ay nag-uusap, sina Akane at Hiko ay tuloy lang sa pakikipaglaban. Napansin ni Hiko ang mataas na physical resistance nito. Kung alam ko lang, sana sinama ko ang marunong sa mahika, wika ni Akane. Dahil sa panganib, nagbigay ng alok si Kilik na hindi matatanggihan ni Minato. Ipahiram mo sa akin ang katawan mo. Ipapakita ko sa kanya kung paano ang tunay na laban. Sa isang iglap, nagbago ang aura ng ating bida. Habang nagpapanik sina Akane, binigkas ni Minato ang salitang Yumanig sa kinalalagyan ng lahat, Trismegistus, Mercurius. Sa harap ng gulat na si Akane, kinopya at mas pinahusay pa ni Minato ang kanyang sariling teknik. Binalot ng dambuhalang likidong mercury ang mga binti hanggang balakang ng Minotaurus. Hindi maiwasan ni Akane na magtaka at magtanong, paano? Paano mo nagagamit ang kakayahan na katulad sa akin? Higit sa lahat hindi tatalabyan sa kalaban. Hangal ka, malamig na wika ni Minato na tila hindi na siya ang nagsasalita. Hindi ka flexible sa expertise mo. Ang isang alchemist, dapat alam gamitin ng substances sa tatlong iba't ibang anyo. Hindi lang basta pambalot ang ginawa ni Minato. Ang likidong mercury ay dahan-daang pumasok sa loob ng katawan ng Minotaurus sa pamamagitan ng bibig at tenga nito. Isang internal destruction na hindi kayang pigilan ng kahit anong physical resistance. Matapos pasukin ng likidong mercury ang bawat butas sa katawan ng blind Minotaurus, binitawan ni Minato, o mas tamang sabihin ni Kilik, ang huling utos, o Mercury. Kumulo ka. Sa isang iglap, ang likidong metal ay uminit ng higit pa sa kumukulong lava. Ang dambuhalang halimaw na may 100% physical resistance ay walang nagawa kundi sumigaw sa sakit habang niluluto ang kanyang kalamnan. Maging si Akane ay napangangasa na saksihan. Ang teknik na akala niya ay pangpisikal na atake lang, ginamit ni Minato sa isang maingat na pamamaraan, ang pagsingaw at mataas na temperatura. Okay ka sakin, pero gusto ko din siyang maging disipulo, wika ni Kilik. Sa loob ng ilang segundo, ang lahat ng laman at buto ng dambuhalang halimaw ay naglaho ng parang bula. Ang natira na lang, ang kanyang armor at palakol na bumagsak sa sahig. Tulala at hindi makapaniwala sina Hiko at Akane. Sa pagbagsak ng blind Minotaurus, opisyal nang napigilan ang rank-free prophecy na tinatawag na Yellow Journal. Isang kaganapan na dapat ay nagdulot ng malawakang pagkawasak. Dahil dito, ang misyong ito ay napagtagumpayan. Isang imposibleng katotohanan. Habang nakatingin sa abo ng Minotaurus, hindi maalis sa isip ni Akane ang isang tanong, paano? Sa mundong ito, ang isang Awakeners ay limitado lang sa skill na nasa kanilang crest. Si Minato ay dapat isang taijutsu user tulad ni Hiko, pero paano siya nakagamit ng alchemy na kasing level, o higit pa, sa kanya? Sino ka ba talaga? Tanong ng kanyang isipan habang pilit na inuunawa ang nakitang himala. Ngunit bago pa man lumalim ang pagdududa, isang kamay ang inilahad ng ating bida. Ang pangalan ko ay Kanagi Minato. Pakatandaan mo sana ako ng mabuti, Shinomiya Akane. Kahit naiinis, sa isang simpleng pakikipagkamay, tinanggap ni Akane ang hamon. Tatandaan kita, Kanagi, tugon nito. Maging si Hiko ay napahanga. Sa wakas ay kinikilala ka na rin ni Akane sa isip niya. Sa labas ng dimensional crack, hindi magkamayaw ang mga tao nang makitang tuluyan ng nagsasara ang bitak sa langit. Pero bago pa man itong tuluyang nagsara, kinagulat nila na ligtas na lumabas ang grupo ng ating bida. Tapos na ba ang ating misyon? Tanong ni Minato. Ngayon kailangan na natin bumalik sa kampo at iulat ang mga nangyari, wika ni Akane. Napakahirap na misyon, dugtong ni Hiko. Lumapit si Kisargi at nagpasalamat. Para sa kanya, ang pasasalamat ay hindi sapat. Alam niyang may mga bagay na hindi dapat itanong, lalo na kung ang nagligtas sa iyo ay mula sa isang secret organization. Salamat sa pagintindi, ang tanging sagot ni Akane. Dagdag pa nito, isama raw sa ulat ang tungkol sa emblem para malaman ng gobyerno at maliwanagan sila. Sumang-ayon naman si Kisargi bilang tugon nito at umaasang tutulungan sila ulit sa oras ng panganib. Huwag kang mag-alala, bibihira lang ang ganitong kaso. Malamang baka hindi na tayo magkikita ulit. Wika ni Akane. Habang naglalakad palayo ang ating bida, naiwang tulala si Kisargi sa bilis at husay ng mga taong ito.
Sa huli, kami pala ang civilian, wika nito. Ika-11 ng Mayo, sa isang bayan ng N Prefecture. Isang dambuhalang selyo ang nakabaon sa bayan. Walang kamalay-malay ang mga tao sa panganib na dulot nito. Sa kasalukuyan, pagkatapos iwanan ng mga sibilisado sa labas ng crack, bumalik ang ating trio sa HQ ng Anti-Prophecy. Pero imbes na pahinga, isang pagpapatawag mula sa laboratory ang sumalubong sa kanila. Pagdating sa laboratory, third conference room. Sino ang nag-aabang? Walang iba kundi ang mayabang na si Sua, na tila naghihintay lang ng pagkakataon para asarin si Akane tungkol sa tagal ng kanilang misyon. Akane, tila natagalan kayo sa pagtapos ng rank 3 disaster lang. Wika ni Sua. Agad namang naalala ng ating bida ang lalaki sa una nilang pagkikita. Sua, huwag kang umasta na parang ikaw ang leader namin. Asar na hirit ni Akane. Pero bago pa mag-init ang ulo ng lahat, pumagitna na si Director Kurihara at pinahayag ang kanilang pag-uusapan. Sa loob ng third conference room, isang misteryosong video ang ipinakita. Isang bagay na mukhang uling lang sa unang tingin. Pero ayon sa analysis team, ito ay isang prophecy grimoire, isang aklat ng tadhana na natagpo ang sunog na sunog sa isang bulkan. Natagpo ang sunog na? Paano babasahin ang isang propesya kung ito ay abo na lang? Ito ang malaking tanong ni Minato habang tinititigan ang sunog na libro. Ayon kay Director Kurihara, dahil sa teknolohiya ng AI at X-ray, nagawa nilang basahin at maunawaan ang ilang bahagi ng libro. At ang kinalabasan, isang babala na yumanig sa buong kwarto, isang bagong propesya na direktang tumutukoy sa bansang Japan. Wala pa akong narinig na ganito dati. Napakagaling ng research department, nakakangalap sila ng impormasyon sa iba't ibang panig ng mundo, wika ni Hiko. Sa kasaysayan ng anti-prophecy, ang makatuklas ng isang bagong uri ng propesya ay itinuturing na imposible, pero ang librong ito ay nagsasabi ng katotohanang walang sinuman ang handang harapin. Sa madaling salita, kaming apat ang naatasang mag-imbestiga. Wika ni Shua. Karaniwan, ito ay binibigay sa nakakataas ng grupo pero dahil ang mga senior members ay kasalukuyang nasa ibang misyon, ang bigat ng imbestigasyon ay bumagsak sa balikat nina Akane, Hiko, Minato, at ang mayabang na si Sua Shinji. Naliwanagan ang ating bida sa kanyang pagtataka na kaya pala wala si Midori nung pagbalik nila. Dito na naging opisyal ang kanilang misyon at sisimula na nila agad, sa utos ng direktor. Bagong misyon kaagad? Tanong ng ating bida. Nangyayari talaga yan paminsan-minsan, wika ni Akane. Masasanay ka din, dugtong ni Hiko. Naiintindihan naman ito ng ating bida dahil nakasalalay ang kaligtasan ng mundo. Sa gitna ng pagkabigla, diskusyon at bilis ng takbo ng mga pangyayari, isang nakakairitang deklarasyon ang binitawan ni Sua, understood. Sua Shinji at ang tatlo kong subordinate ay tinatanggap ang misyon. Ang sukat at panganib sa misyong ito ay hindi pa matukoy dahil ito'y biglaan. Kung magkakatotoo ang propesya, hintayin niyo ang pangunahing puwersa, huling paalala ng direktor bago umalis. Isang pagmanman na misyon, hindi ko kailangang mangamba, isip ni Minato. Kakatapos lang ng misyon niyo, di ba? Magpahinga muna kayo at baka maging pabigat at magkaroon pa ng problema mamaya, wika ni Sua. Huwag mo ako utusan, okay lang ako kahit walang tulog. Tugon ni Akane. Walang iwanan sa asaran, pero pagdating sa misyon, kailangan ng pahinga. Kahit pilit na nagmamatapang si Akane na kaya niyang magpuyat, sina Minato at Hiko ay mas piniling sundin ang payo ni Sua, ang matulog muna. Kahit pilit na nilalabanan ni Akane ang antok, sa huli, nakatulog din ito. Sino ba naman ang mag-aakala na sa sandaling pagpikit ng kanilang mga mata, ang mundo sa labas ay dahan-dahan ng lalamunin ng kadiliman? Pagkagising ni Akane, hindi lang puyat ang sasalubong sa kanya, kundi ang isang katotohanang mas malala pa sa kahit anong bangungot. Gising, Shinomiya, tingnan mo, hiyaw ni Minato. Sa harap nila, tumambad ang isang dambuhalang magic circle na bumabalot sa buong lugar. At ang pinakanakakangilabot, ang mga red pillars o pulang haligi ng liwanag na nakatusok sa lupa. Ayon sa report, ang bawat haligi ay kumakatawan sa 23 residente ng nayon, mga buhay na tila ginagawang sakripisyo para sa isang ritual na hindi pa natin lubos na nauunawaan. Habang nakatingin sa pulang liwanag, isang madilim na alaala ang Benolica ni Sua.
Ang trahedyang ito ay katulad ng Wakayama Mansion Incident 30 taon na ang nakakaraan. Isang prepesiya na muntik nang magbukas ng isang dambuhalang butas mula sa ibang dimensyon. Oras na para kumilos. Habang nakatitig sa mga pulang haligi, ramdam ni Akane at Hiko ang tensyon, susunod ba sila sa utos ni Director Kurihara na maghintay, o hahayaan na lang nilang maglaho ang mga residente? Ano ang gagawin natin? Tanong ni Hiko. Siyempre, pipigilan natin, tugon ni Suwa. Sinasabi mo bang baliwalain natin ang utos ng direktor? Tanong ni Akane. Pero bago pa man makapagdesisyon ang grupo, isang dambuhalang presensya ang biglang sumabog sa likuran. Si Kanagi Minato, hindi na nag-aksaya ng laway. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng isang matinding enerhiya na yumanig maging sa kanyang mga kasama. Pwede na tayong umalis, di ba? Tanong ni Minato. Isang simpleng tanong pero may dalang awtoridad na hindi matatanggihan. Maging si Hiko ay napansin ang pagbabago, mas malakas na si Minato ngayon kaysa noong umaga. Kahit ang mayabang na si Suwa ay napilitang kilalanin ang determinasyon ng ating bida. Mukhang hindi ka magiging pabigat, hirit ni Suwa habang sinisimulan ang pagsugod patungo sa gitna ng panganib. Pero habang tumatakbo ang grupo, sa loob ng crest ni Minato, muling nagising ang mga alamat. Sina Medad at Reiichiro ay nakaramdam ng isang nostalgic smell, isang amoy na pamilyar sa kanila noong nabubuhay pa sila. Ito ang amoy ng kamatayan, ang amoy ng isang forbidden technique. Ang prepesiya ng Book of Scorching Heat ay nagsimula na, isang pulang buwan ang sumulpot ng tahimik, at ang liwanag ng langit ay dahan-daang nilalamon ng dilim. Ito ang hudyat ng pagbabalik ni Bandao Shijima, ang malupit na leader ng Dark Magus na pinaslang ng mga Onmyoji noong unang panahon. Isang genocide perpetrator na nangakong lalamunin ang bawat buhay para maghari bilang Demon King. 1,000 taon ng paghihintay. Ngayon, ang forbidden technique na iniwan niya ay muling nabuhay. Ang magic circle na ating nakita ay hindi lang basta disenyo. Ito ay isang altar para sa kanyang muling pagkabuhay. Sa harap ni Minato, tumambad ang mismong anino ng kamatayan, si Bandao Shijima, na muling nabuhay matapos ang 1 milenyo. Ngunit tila may mali, hindi kontento si Shijima sa kanyang lakas. Masyadong mahina. Hindi ba sapat ang mga sakripisyo? Reklamo niya habang nakatingin sa kanyang palad. Kahit 1,000 taon na ang nakakalipas, hindi pa rin nagbabago ang lugar na to, wika ni Shijima. Pero ang kanyang pagkadismaya ay napalitan ng tuwa nang maramdaman niya ang presensya ng ating mga bida. Para sa kanya, karagdagang sakripisyo ito upang lumakas. Sa isang iglap, bago pa man makagawa ng ambush ang grupo, nagpakitang gilas na ang Dark Magus. Dark Art, Plate of Yin. Isang malakas na pagsabog patungong langit. Ang bilis at lakas ni Shijima ay hindi pangkaraniwan, nagawa niyang basahin ang galaw ni Minato bago pa man sila makalapit. Isang impyerno mula sa langit at lupa. Matapos iwasan ang dambuhalang apoy, akala ni Hiko at Akane ay ligtas na sila, pero si Shijima ay isang henyo sa pag-predict ng galaw. Hiko, Akane, hiyaw ni Minato. Okay lang kami, sagot ni Hiko. Sa baba nyo, dagdag ng ating bida. Sa mismong landing spot ni Hiko, bumukas ang isang madilim na bitag. Dark Art, Death Realm. Daan-daang mga kamay mula sa kabilang mundo ang lumitaw para igapos ang ating mga bida. Kahit ang lakas ni Hiko, walang nagawa sa higpit ng kapit ng kamatayan. Hindi ako makagalaw. Eksperto siya sa paggamit ng kanyang skill. Ang aming kalaban ay napakalakas, isip ni Akane kahit nahihirapan. Dito na pumasok ang ating bida. Gamit ang kanyang martial arts, sinubukang gipitin ni Minato si Shijima. Pero para lang siyang sumasayaw at hindi makatama sa harap ng isang halimaw. Amateur, panunuya ni Shijima habang iniiwasan ang bawat sipa at suntok. Bago pa man matapos ang pag-atake ng ating bida, isang patibong na ang nakahanda sa paanan nito. Dark Art, Plate of Yin. Isang malakas na pagsabog patungong langit. Pero hindi basta-basta susuko si Minato. Mula sa ere, pinalabas niya ang kapangyarihan ng isang alamat, Thunderbolt Medad. Isang kidlat na yumanig sa kalasag ni Shijima. Pero ang kidlat na pinakawalan ng ating bida ay hindi pa sapat para basagin ang kalasag. Magaling, iyan ay isang magandang atake, wika ni Shijima. Habang abala ito kay Minato, sumulpot mula sa anino ang mayabang na si Suwa. Gamit ang kanyang skill na Chrysanthemum,
muntik na niyang makuha ang leeg ng kalaban. Sa sobrang bilis ng reaksyon ni Shijima, nagawa niyang makaiwas ng walang kahirap-hirap. Pero hindi pa doon nagtatapos. Alam ko na hindi kita matatalo ng ganun lang, wika ni Sua habang pinapakawalan ang pangalawang skill. Autumn Thistle. Libu-libong espada ng liwanag ang bumagsak na parang ulan mula sa langit. Isang ulan na hindi kayang iwasan ng ordinaryong nilalang. Pero ang mas nakakakilabot, imbes na matakot, tumawa lang si Shijima. Gamit ang kanyang mga kamay, sinalag niya ang matalim na espada ni Sua. Isang banggaan ng bakal at purong tibay ng katawan. Habang nagpapatuloy ang bakbakan, isang katotohanan ang dahan-daang lumalamon sa isipan ni Minato, ang kalakasang nasa harap nila ay hindi pangkaraniwan. Si Shijima ay tila isang bottomless pit ng enerhiya, isang nilalang na kasing level na ng mga founders ng anti-prophecy. Habang nakatitig sa laban si Minato, ramdam niya ang bigat ng bawat galaw ng Demon King. Sa kabilang dako, nakawala na rin sina Akane at Hiko mula sa bitag. Minato, huwag kang tumunganga lang dyan, hiyaw ni Akane. Pero bago pa sila makasaklolo, naglabas si Shijima ng panibagong peste, ang Bouquet of Shikigami Skeleton Demons. Tatlong halimaw na may katangiang katulad ng Blind Minotaurs, 100% physical resistance. Habang hirap na hirap ang dalawa na gasgasan ang mga skeleton, isang monster ang mabilis na sumugod kay Minato. Oras na para sa panibagong counter-attack, ano ang pinaplano ni Minato sa kanyang kanang kamay? Isang malakas na tawa ang naririnig, dahil inaakala ni Shijima na naitaboy na niya ang anumang tulong para kay Sua. Ngunit sa isang iglap, nagawang sugatan ni Sua ang Demon King. Hindi ko kailangan ng tulong, deklara ni Sua habang inaalala ang kanyang nakaraan. Sa mundong ito, ang tanging pinagkakatiwalaan niya ay ang kanyang sariling abilidad, isang solo player na handang itaya ang lahat para sa kanyang sariling dangal. Ganun nga, ako din hindi ko kailangan ng tulong ng iba, kaya lalamunin ko ang lahat, wika ni Shijima habang tumatawa. Isang bilis na hindi kayang sabayan. Sa gitna ng nagbabagang labanan, pilit na hinahabol ni Sua ang anino ni Shijima. Kailangan ko pang maging mas mabilis. Sigaw ng kanyang isipan. Pero habang nakapokus si Sua sa kanyang espada, isang malakas na yabag ang narinig mula sa likuran. Si Kanagi Minato ay sumusugod na para sumaklolo. Nagtatakang napalingon si Shijima. Nasaan na ang kanyang mga skeleton demons na dapat ay pumipigil sa mga mahihina? Doon tumambad ang isang nakakangilabot na tanawin, ang halimaw na dapat ay kalaban ni Minato ay wala na ang katawan at ulo nito ay literal na naglaho ng parang bula. Sa isang iglap, bago pa man makapikit si Shijima, isang kamao na puno ng naglalagablab na enerhiya ang tumama sa kanyang mukha. Isang suntok na nagpatalsik sa Demon King at nagpatahimik maging sa mayabang na si Sua. Habang nakatingin ang lahat sa bilis at lakas ni Minato, binitawan niya ang mga salitang babasag sa pride ni Sua. Ang lumaban sa kanya ng mag-isa ay isang kawalan ng pag-iingat. Magsama-sama tayo at talunin natin siya. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.